Good morning! Good morning, 3 p.m. na. Saan natin to? Ang balcony. Good morning! Wala masyadong tao talaga dito. Pero kanina pa akong gising. Natulog ako ng mga 5. Tapos nagising ako 12:30. Siguro kasi nag-CR ako. Tapos si Kat kakagising lang niya. Tsaka nagugutom na ako. So it's our second day dito sa Clark and mamaya mag-check out na rin kami. Kailangan nang bumalik sa reality. Pero mamayang gabi pa kami mag-check out, magle-late check out kami. Kasi may mga kailangan kaming gawin. Hindi naman kailangan gawin, pero papahinga muna kami ng medyo matagal-tagal, mga ilang oras. Kasi sakit ng katawan ko. Anong pakiramdam mo, Kat? Sakit yung ano ko, yung braso ko, yung balikat ko, yung paa. Kanina pagising ko, pero ngayon okay na. Siguro kasi mabigat yung bag. Pagod yung boses ko. And medyo gutom. Kagabi, di na kami nakapag-vlog pagdating ng hotel. Pero, nung makauwi kami from Aurora Music Festival, nagpasundo kami sa, naghatid sa amin sa venue. Kaso, sabi daw, hindi siya makapasok. So, sabi niya, maghanap na lang daw ako ng ibang riders since ang dami naman daw naghihintay doon. Buti na lang, hindi kami nahirapan maghanap ng maghahatid sa amin. Tama naman siya, marami naman naghihintay doon sa venue. May mga nag-aabang ng maisasakay. Hindi na ako nakipagnegosasyon ng rates, ng presyo, kasi ganun din naman. 200 papunta, 200 din naman yung singil nila pabalik dito. Hinatid kami mismo dito sa hotel kasi ayaw na namin maglakad. And kahit na kumain kami sa Aurora, marami namang pagkain doon. Nahaba kasi ng pila, so kung saan kami mapapabilis, doon kami kumain. Yun nga lang, yung mga nakain namin hindi naman satisfying. Kumain kami ng chicken sa McDonald's, yun yung in-order ko kasi konti lang yung pila doon. Kaso, hindi kasi ako masyadong mahilig sa ibang parts ng chicken. Gusto ko wings or pinaka-favorite ko leg part. Kaso, yung mga chicken na sinerve nila doon, ewan ko kung nagkataon lang sa aming dalawa, pero parang petso, no? Petso. Iyon yung pinaka-ayoko. Bukod sa dry, malamig na, kaya medyo matigas. Hindi siya yung, alam mo yung typical McDonald's chicken na crispy, ganon. Kasi masarap ang McDonald's chicken. Lagi namin ino-order. Pero yun nga, siguro nga kasi nasa music festival, na prepare na nila ahead of time, kaya medyo matagal na yun doon. Okay lang. Mahal siya, 100 pesos yun, Kat. One piece chicken, tapos walang gravy, ano lang, ketchup, walang drinks. Bumili ako ng separate na bottled water. Mahal, 30 pesos. Hindi pa siya malamig. Pero okay na yun kasi pumila ako sa iba na mahaba yung pila. After nun, bumili ako ng buko juice. Yung buko juice, masarap naman siya. Okay lang. Kung i-rate ko yung McDonald's, nasa 6/10. Yung buko juice, 7/10. Kumain din naman kami ulit. During kamikaze, pina-order ko si Kat ng food. Sabi ko, kahit na anong maiinom kasi ang init. So gusto ko na maiinom na malamig. Nag-order siya ng, ano ba yung in-order mo sa akin, Kat? Iced tea na umiilaw sa ilalim. Amazing. O sa kanya, umorder siya ng avocado juice or shake ba? Tapos bumili siya ng corn dog. Hindi ako mahilig sa corn dog. Makain naman ako. Pero wala ka buhay-buhay yung corn dog. Alam mo, masarap yun kung mustard. It's not giving. Kasi hindi ko naubos yung chicken ko sa McDo. Hindi ko rin naubos yung corn dog. Pero na-enjoy ko naman yung umiilaw sa ilalim na drinks. So, yun lang naman yung nakain namin. Kaya after ng Aurora, nagutom pa rin kami. Dating namin dito sa hotel, nag-decide kami na magpa-grab ng pagkain. Kasi ayaw na namin lumabas. Although medyo malapit dito yung Jollibee. Hindi ba sobrang lapit? Siguro mga 15 minutes walk. Kasi mabagal kami maglakad. Tsaka madadaanan. Pwede naman kami sana magpa-drop off doon. Kaso ayaw na namin maglakad. Dahil nga masakit na yung paa namin. Tapos after nun, hugas lang kami. Kami, shower. Banlaw kami ng mga dumi-dumi namin. Wala kaming dalang sabon. Ginamit namin yung hotel soap. Di kasi maganda yung hotel soap. Kaya ngayong umaga, hindi na pala umaga, nag-order ako sa Watsons. Kasi pwede diba magpabili sa Watsons ng mga kung ano-ano, hindi lang food. Ito siya. First time ko magpabili sa Grab. Wala naman akong choice. Ayoko nang lumabas kasi pagod pa rin yung katawang lupa ko. Huwag nyo nang pansinin ng aking mga kuko kasi ang dumi niya from kagabi. Alikabok sa Aurora. Pabili ako ng Bioderm. Body wash talaga kami pero kailangan mag-antibacterial na soap. Para hindi kami mabigatan sa pagdala pa uwi. At bumili ako ng lupa. Tapos, nagpabili ako nito, Hana.
shampoo. Buy one, take one siya. Kaya, iuwi namin sa bahay. Yan na lang gagamitin namin. Tapos, ito talaga yung ginagamit naming conditioner. Yan lang naman, shower essential. Meron namang malapit sana ng dito, mini stop. Pero, ayaw ko nang lumabas. Pwede naman mag-order. Kahit na medyo mahal. At least, diba, less hassle. So, maliligo na kami. Baka mamaya na lang kami kumain. Mamaya, imimit ko yung sound reader na every time na ma-attend kami ng Aurora, kinikita ako dahil gusto niya makipagkita para magpapirma ng book. This year kasi may bago akong book, My Twisted Girl, formerly known as My Psycho Girl. Ang bida doon is extant member na si Derek Monteverde, tapos si Liza Dion Santiago. Published na siya under Pop Fiction, an imprint of Summit Media Books. Available na siya sa Lazada, Shopee, or any online shopping platforms, kahit sa mga physical bookstores, national bookstores, ganyan. Please support. O, yun pala naalala ko. Kaya ako nagising kasi nagba-vibrate yung hotel. Meron palang construction na malapit dito sa room namin. Ewan ko kung dito sa loob ba ng hotel o nasa labas, pero ramdam na ramdam ko ang vibration ng pader. So, yun lang. Balikan ko kayo mamaya. Maliligo muna ako. Bye! Poposto ko lang kayo. Dilim yung lighting dito kasi warm yung ilaw kaya madilim. Naglalagay muna ako nito. Kasi nga, di ba, kulang sa tulog. Kapag naglagay ka ng ganito, mababawasan yung puffiness ng mga eye bags. Dapat nga nilalagay ito sa ref Saka igaganon. Kaso okay lang, malamig naman. So, magkukwentuhan muna tayo. Ikukwento ko yung nangyari kahapon nung nasa Aurora Music Fest. Ilang minutes lang naman yung biyahe. Para mga 10 to 15 minutes lang, diba? Sobrang bilis ang biyahe. Bilis din ang pagpapatakbo ng motor. Nung dumating kami doon, wala namang queuing number. Pero ang gulo ng queuing kasi sa pagkakaalala ko sa Aurora Music Fest 2024, ang highest tier ay may express lane. During that time, ang highest tier is SVIP, wala pang platinum. Ngayon, may platinum na, tapos SVIP, then gold. Supposed to be may silver, pero hindi yata natuloy, ewan ko. Tapos, ang nangyari, pagdating namin sa entrance, halo-halo ang pila ng lahat ng tiers. Platinum, SVIP, and gold. Hindi ganun yung dati. Mas smooth yung dati. Hindi naman sa pag-aano, pero isa yun sa perks dapat yung may express lane. Kaso hindi ganun yung nangyari, pero okay lang. Pag nakapasok ka na dun sa may pinaka-entrance sa loob, kanya-kanya na. Pero wala kasing nagko-coordinate. Walang nagsasabi na, dito po ang pila ng SVIP, ng gold, ng platinum. Walang ganon. Sumingit na lang daw kami. Paano makakasingit? Pag nag-away-away doon, diba? Sabi namin siya yung nagturo. Wala man lang nag-a-assist. Siguro may nag-a-assist pero hindi sila attentive. Hindi sila nagkukusang magsabi na, dito po ang ganyan-ganyan. Kami na lang yung nagsariling sikap hanapin yung entrance ng platinum. Nakita naman namin. Tapos, wala naman pila masyado sa platinum. In-scan na agad yung print namin na ticket. By the way, bumili kami ng ticket through Shopee. Tapos yun, in-email yung pinaka-ticket sa email mo. Then yun, print namin yun. Yun yung pinakita namin. Mabilis lang, binigyan na kami ng platinum strap. Tapos may free na drink. Speaking of drink, meron pala tayong libreng drink today. May free drink kasi dito sa hotel. Kaso, pagkakaalala ko ganitong oras, sarado na yung cafe dito. Pagpasok namin sa Platinum, may free drink na San Miguel. Dinaanan natin yung SVIP, no? Parang nasa gitna ng crowd yung Platinum. Malaki din naman. Nag-order kami ng pagkain. Nag-set up kami ng picnic mat. Tapos, iniwan ko muna siya. Bumili ako ng McDonald's. Parang mas marami kaming upo ngayon kaysa last year. Kasi nga, yun nga, kailangan naming mag-slow down dahil nga, di ba nga, 2 hours lang yung tulog namin. Nag-perform yung dancer sa Showtime, yung Baby Dolls. Pero hindi sila live, di ba? Pero cute sila. Gusto ko yung performance nilang cute nila. After nun, medyo matagal pa bago nag-start. Kichi Nadal yung unang performer. First time namin makita si Kichi Nadal. Hindi ko masasabing kapanahunan natin yun, pero Sikat siya nun. sikat siya nun. Sa yun ni Lovers in Paris. Oo, Lovers in Paris. Hindi ako yung sobrang Hindi. fan, pero alam ko yung mga kanta niya, wag mo sasabihin bulong kasi yun yung sa Para diba? siyang, sa kapanahunan ko, para siyang yung Constantino. Yan, Constantine. Nagulat kami sa vocals niya kasi nga, parang rock and roll. Raspy. Oo, ganon. Galing niya, magaling siya. Parang ang dami niyang song sa setlist niya. Kumpara sa iba. Yung iba hindi ako familiar sa mga kanta niya. Yung iba rendition niya, Ligaya, Pag-ibig, DL Ako Sa'yo. Ayun, yun lang. Pero magaling siya.
siya. So, kung i-rate ko siya, 8/10. Ikaw? Oo, 8/10. 8/10. Hindi ko alam yung ibang kanta. Ako din eh. Pero ang galing niya, Pero magaling nag-Spanish na. siya. Tsaka ang ganda niya. 40s na siguro siya. Kasi 30s na ako. Ang bata niya pang tingnan. Parang kung ano siya noon, ganun din siya ngayon. Mas fresh pa nga siya ngayon, di ba? Next performer. Parokya ni Edgar na medyo unusual na maaga yung set niya kasi usually medyo late nga. Second time ko na siyang napanood. First time nung Aurora 2023. Si Ellie Bendia yung headliner. Oo. Ganun pa din. Magaling. Di ba? Sobrang fun nung ano niya, nung set niya. Ganun siya eh. Parang nagja-jamming. Ganun. Hindi siya halatang 50 years old. Oo. 50 na daw siya eh. Dati kasi nasa gold kami nun, kaya hindi namin siya nakita ng malapitan. Ang paborito kong kanta sa kanya, Halaga. Yung rate natin sa kanya, ako, 8.5. Ako 9 kasi alam ko lahat ng kanta. Sa Kamikaze, gusto ko nang ibigay yung rating ko. 10. Oo, 10. Grabe. Solid ng ano. Hindi kami sobrang fan, pero kapag nandun ka kasi, papagurin ka ni, Jay, di ba? Jay. Sobra. Pagpagod ako nun. Bale, in between ano pala sets, may mga kanta na umuupo kami. Tapos kapag enjoy namin yung kanta, tumatayo kami. Kailangan namin talaga mag-slow down. Kailangan namin umupo. Sa Kamikaze, tumatayo talaga kami kasi sobra kumangutos. Natatawa lang kami sa kanya. Hindi ko naman kabisado yung mga kanta niya. Eh yun din siya, second, third time na yata kasi nag-perform na siya sa school namin dati. Ganun pa rin siya, pero dati malala. Umakyat siya sa scaffolding. Oo, umakyat siya sa hinahabol na siya ng mga security. Day 2 din yun, di ba? Day 2 din, 2023. 10. Solid. yun. Next is Sex Bomb. 9 ako. Oh, Over 10. Pinalaki ako ng Sex Bomb eh. As in, nung nag-uumpisa pa lang sila, halos lahat ng kanta nila, alam ko rin yung Day 17, ganyan. Naalala ko pa nga pag Day 17 na, pinapatulog na ako sa hapon. Tapos alam ko yung mga kanta nila. Yung hindi ko lang alam na kanta nila, yung mga OST ng Day 17. Naalala ko talaga kapag may nilalabas silang kanta, nagbo-boom talaga yun yung mga pinapatugtog ng malakas sa mga tricycle, mga jeep, ganon. Pinapanood ko silang mag-perform kagabi. Parang dati, 5 years old ako, 6 years old, 7 years old. Nangangatok pa ako ng kapitbahay, naalala mo? Kasi 5 years yung gap namin, so hindi niya alam. So, kung 7 ako, siya 2 years old, wala siyang maalala. Paghapon, nag-showdown kami ng spaghetti pababa. Tapos, ganun din sa school. Ngayon, trentahin ako. Ngayon ko lang sila napanood ng live. Kaya, parang kailan lang. Naalala ko, bata ka rin nun. Yun nga, yung magpe-perform ka nga. Oo. Spaghetti ba yun? Yata. Basta medley yun eh. Yung mga gano'n. Oo, Halo kayo ube yung hira mo. Oo. Kasi kaano yun ng mga 8-8. Okay na? O, diba nabawasan? Yun na. Siya, tsaka yung pinsan. Mga pinsan. Mga pinsan, ganun. Tapos, meeting de avance ng, yung tumatakbong mayor sa probinsya. Tapos, share ko na lang din tong kwento na to. Excited sila. Ako pa nga nagkokoryo sa kanila. Pinatulog muna kami kasi mamaya pa naman. Balit gabi kasi yun. Kinoryo muna namin sila. Ganyan. Tapos, saka pinatulog muna sila kasi nga hapon pa naman yun. Tapos nakahanda na yung mga damit. Oo, yung hikay na. Inano na sila, sinama na sila sa line-up. Napahaba yata yung tulog nila. Walang gumising. Walang Magkakatabi pa gumising. naman kami. Para pagkagising, yun na yun. Oo, tapos pagdating dun, wala na pa, tapos na yung umiyak sila. Umiyak kami. Tapos nagagalit sila, kami. nagagalit yung isa na kasama. Nagwawala kami. Iyak sila kasi excited na sila mag-perform. Siguro mga ko nun. Oo, mga 4. Mga ganun. 4, 5. Sabi ako, 9. Oo, mga ganun. Oo. Diba? Oo, bata kasi ako nag-start. Kung may P-pop na noon, baka naging Oo, P-pop. baka nag-pipot ko. Sing and dance talaga to. Koryo pa ako. Kasi yung nanay namin stage mother, kung saan pa kami stage mother. sinasali. Pag kaya mo to, sali ka niya sa saan. Oo, sana yung debut, nila. May group name pa yun eh. Oo, kasi nga kayo Oo, kasi papakilala. papakilala kami. Kaya pagdating doon, natutuwa kami kasi kita na namin sila for the first time. Pinalaki ng Sex Bomb, Bayani, tsaka ni Bong Navarro. Ang Viva Hot Babes. Bibat Babes. Ayun, kasama yun sa setlist namin. Setlist! Parang hindi sila tumatanda. Parang ganun pa rin silang si sexy. Lalo na si Rochelle na bias ko. Yung si Ira, grabe. Dati nung bata ko, kabisado ko sila. Ngayon, parang yung isa pala na isang singer, si Monique. Si Monique Si Yvette yung wala. Si Monique yun? Oo, si Monique. Tapos si Nagpagawa Weng, siya ng oo, yata. Ang mga singers, di ba, si Rochelle. Hindi ko na makilala yung iba kasi ang kabisado ko kasi yung mga artista sa Lahat sila artista, pero yung mga main, di ba, nostalgic. Ako talaga yung pinalaki ng Sex Bomb. Pero naabutan niya pa. Tagal kasi sila. Nagulat ako, live pala sila. Parang wala ang backtrack eh. Sabay-sabay kasi sila kumakanta.
No? Oo, sabay-sabay. Ganda ni Weng. Cute-cute ni Weng, no? Parang Korean-Korean yung beauty. Ganda-ganda ni Rochelle! Talaga nag-fangirl ako kay Rochelle. Ang ganda-ganda niya. Grabe siya sa personal. Parang hindi tumatanda. Oo. Kaya naging 9/10 kasi nung time na yun, makakanta kasi sila ng hindi ako familiar. Tapos nakaupo lang kami. Siguro pagod na kami dahil nga pinagod kami ni Jay ng Kamikaze. Next is Four of Spades. Talaga ako fan ng Four of Spades. Pero alam ko yung mga kanta nila na Come Inside of My Heart ba yun? Naririnig ko lang pero hindi ako yung nakikinig. Basta familiar ako sa Come Inside of My Heart. Mundo, yun, Mundo alam ko. Dahil 'di ba naging siya, sobrang sikat siya. Pero nagulat kami kasi ang galing pala nila kahit na konti lang yung kanta na alam namin. Nakaka-elib sila. Ang galing pala nila. Sobrang galing nila. Ang galing-galing. Lalo na yung Blaster. Actually kahapon hindi namin alam yung mga pangalan nila. Familiar kami kay Unique tsaka kay Zild. Pero ang nakakuha ng atensyon namin, Blaster, na hindi pa nga namin alam yung pangalan. Tinuturo lang namin siya. Tinatapatan lang namin siya ng camera. Kasi ang galing niya. Akala namin backing track o kaya recorded lang ganyan. Wala siya pala. Sobrang galing talaga niya. Tumayo na kami hanggang dulo. Kakaiba yung nila, hindi pare-parehas. Yung Ang ganda pati ng mga kanta nila kahit hindi kami pamilyar. Iba-iba ng tugtog, hindi magkakatunog. Pero alam mo kanila. Oo, ano ba yun? Si Unique. Ganda rin ang boses nung Zild. Rugged yung itsura niya, di ba? Kasi nga rock and roll, gano'n. Nakita ko siya ng malapitan. Ala, baby boy pala siya. Tapos sinerch ko si Blaster. Kasi sinerch ko nga yung pangalan niya kanina, di ba? Dahil nga curious ako. Mas natanda ka pa pala dun? Talaga? 1999 siya. Mga bata na sila. Ang gagaling nila. So, didig deeper kami sa kanila. Kasi magaling sila. Magaling talaga. Lalo na kung fan ka ng mga banda, ganyan. Rockista kasi kami. Rockista kasi kami na nag-umpisa kami rockista. P-pop nung bata, tapos alternative rock, tapos P-pop ulit, EDM, gano'n. Kahit ano naman, basta maganda. Yung Badyaw lang yung minention na pangalan kahapon, kaya, siya pala yung Badyaw, parang gano'n. Diba? Siya lang yung sinabi ng pangalan. Sabi pa nga namin, sana magpakilala sila isa-isa para makilala ko yung isang yon, yung gitaristang yon. Kasi, ang galing niya talaga. Galing niya. Tapos yung falsetto ni, Unique ba? Si Unique ba yon? Galing-galing. Galing sila. Talaga kami fan niya na, pero as a casual, nakahatak po kayo ng bagong fans. Nakakaano lang kasi, di ba, matagal na sila, tas ngayon lang namin sila na-discover na yung mga kanta. Dapat talaga binibigyan mo sila ng chance. Hindi yung kung ano yung napakinggan mo sa radyo, sa mga YouTube. So, yun nga, 10-10 sila sa amin. Ilaw, yun yung... Ang daming hindi daka ganun. Yung parang may ilaw nakikinig na lang. Hindi ko alam kung dahil puyat kami, yung mata namin sensitive. Pero nakita kasi namin sa TikTok na ganun din yung feedback nila. So, baka nga, yun, 10-10. So, next is SB99. Sila talaga yung ipinunta namin dahil nga hindi kami nakapunta sa Wakas at Simula na concert 2 weeks ago. Masa kami sa live stream pero walang live stream. Okay lang. First time namin napanood yung performance nila sa Wakas at Simula na album. And prior to SB19, di ba, nangihina kami. Pagod kami. Bine-vertigo ako. Nalulula-lula na kami dahil nga 2 hours nga lang yung tulog. Paglabas ng SB19, Diyos ko po! Sumigla ang katawang lupa ko. Ito pa, nakakatuwa kasi nga, hindi nga kami nakapunta ng Wakas at Simula, diba? Tapos, yung nasa paligid pala namin, puro mga 18. Meron na lang bigla sa aming mga ngalabi, tapos magbibigay ng freebies. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung, grabe, ang dami nagbigay sa amin. Hinahabol pa kami. At parang magbigay lang ng freebies. Mabait ang mga 18. Kaya, isa rin to sa nakahatak sa akin. Hindi ikaw yung manghihingi ng freebies, ikaw yung lalapitan. Magsuot ka ng anything na magpapakilala na SB19 fan ka. In our case, nakasuot kami ng Simula at Wakas na t-shirt. So, yun yung sinuot namin. Kahit hindi ka mag-t-shirt, kahit mag-pin ka lang ng or may dala kang light stick, sila mismo ang lalapit sa inyo. Oo. Tahimik, lalapit lang sa'yo. Ate, freebie po. Ganun lang. O kaya kapag alam nilang fan ka ni Pablo, aabutan ka ng ganon. Palabas na kami. Nakabukas pala yung light stick namin. Hindi namin nung pauwi na. May lumapit sa amin. Binigyan tayo ng freebies. Oo. Tapos after nun, walang Wala box siyang ng kasama, SB19. wala siyang kasama, tapos parang hindi siya fan ng SB19. Walang kasi bakas. wala siya. Walang kahit bakas. na anong suot. Nung lumapit sa amin, sabi, pwedeng Akala ko pipicturean ko siya. Oo. Yun pala, nagpa-picture sa amin kasama niya.
Babae siya, tapos tinatanong niya na, taga saan kami, kung ilang taon na kami. Sinabi rin niya yung edad niya, sabi niya 37 years old na siya, tapos taga San Fernando siya. Tapos pumunta daw siya doon, nanood daw siya ng day 1 and day 2. Random! As in, lumapit lang siya sa amin para makipagkwentuhan, tapos nagpag-picture siya sa amin, pakita daw namin yung light stick namin. Kwentuhan kami hanggang sa makalabas, then nung nakalabas na kami, nagpaalam na siya. Ang random, di ba? Parang, Sabi niya magpapapicture siya kasi wala daw siya noon. Yung siguro yung t-shirt tsaka yung lights. pag ano ko, doon ko na-realize na nakabukas pa pala yung Oo. ilaw ng light stick natin. Parang ang galing nga yung kahit lalaki, di ba? Fanboy, nagbibigay din. Ayun na, pag SB19, ang rate namin is 1,000 over 10. 1 million. 1 million, infinity over 10. First time namin mapanood yung Wakas at Simula performance nila, yung mga songs sa Wakas at Simula album. Ever Black. Sa totoo lang, yun yung least favorite ko sa album nila. Hindi ko lang genre yung ganun. Pero nung pinerform kahapon, live pa rin yung dating sa live. Pang international. Ang galing. Di ba si Ken yung nag-ano no? Okay, Ken. Crush na crush ko pa rin talaga si Pablo. Ang galing-galing niya, ang gwapo-gwapo niya, lahat na nasa kanya na. Ang bait-bait pa ni Pablo. Kumakaway siya ng gano'n. Pablo, alam mo ba, minention kita sa libro ko. Nasa All About Me siya, sa author. All about the author. Oo, sabi ko fan ako, tapos hotdog ako. Wala, paborito kaya namin yung emoji. Ang pinaka-paborito ko sa Wakas at Simula is memory. Sobrang saya niya. Yun na, nag-forward pala kami, kaya medyo mas malapit na kami ngayon. Noon, nung set ng SB19. Sumiksik na kami. Kasi sila naman yung pinunta namin, di ba? Gusto ko rin yun yung Wakas, pero nalulungkot ako pag pinapakinggan ko yun. Gagaling pa nila, no? Bumiri. Sumunod ng Wakas. Visa ba? Oo nga, kasi sabi, gusto namin yun, yung Visa. At first time na natin mapanood si Pablo na umutot. Gento! Iba yung arrangement ng Gento. Parang iba rin naman yung iba, no? Excited na kami sa Lollapalooza performance nila. Alam kong they will deliver. Ito todo nila yun. SB19 yan eh. Tsaka alam nyo ba yung SB19? Aspiration namin yan. Kasi 24 hours nila, minamaximize nila. Dami nilang nagagawa. Every time na sa isang araw, ayaw namin kumilos. Kung kaya ng SB19, kaya din namin. Na maraming magagawa, maraming matatapos sa isang araw. Ang sisipag kaya nila. Samantalang ako, isang ano pa lang. Kunwari may natapos ako yung isang task. Nagre-reklamo na ako, pagod na ako. Lalo na yung sila, di ba, Australia. Tapos lumipad sila papunta ng Taiwan para sa Akon. Tapos nagtataka yung mga tao paano sila nakapag-practice pa ng bagong choreo. Tapos kami, ang task namin sa trabaho, ganito, 4. Tapos pagod na kami. Work from home. 3 work from home pa. Hindi pa kami lumalabas ng bahay niyan. Pagod na kami. Kaya ngayon, dahil inspiration ko sila, ang client ko ay 7. At nagtatrabaho ako para sa SB. Ilang beses ko na sila nakita sa personal. Pero hindi ako nagsasawa. Actually, parang looking forward pa nga ako eh. Sana, susunod na ganap ulit. Yan ang nilulook forward ko eh. Yung drip-drip, yung cream zone. Yung alam mo yung mga inipon naming stress, mga past. Talon kami doon na para bang walang vertigo. Sabi kasi ni Josh, ang hindi tumalon, trentahin. Na para bang hindi siya trentahin. Day 1 daw walang cream zone. So, swerte Nireserve tayo nila. sa day 2. May sonara naman sila. Ayun lang, walang sonara ng day 1. Pero okay lang. Makikita din namin ang Sonara. Pero sa totoo lang, ito na yung magiging last Aurora Music Festival namin. Hindi na kami attend sa mga susunod na taon. Just because, okay na yung 3 beses. Tsaka nagmahal na kasi sila. Dahil naranasan na namin yung gold. SVIP kami nung sumunod na taon, which is yung highest tier. Kaso, nagdagdag sila ng platinum na sobrang mahal. Kasi dati 3K yung SVIP, platinum is 5K. Too much na yun, yung ganung para sa isang music festival na outdoor. Na ang hirap ng pati yung kainan. Wala masyadong perks yung platinum. Aircon lang yung... Hindi naman lahat eh. Meron lang Doon lang aircon. lalabas ka pa. Hassle. Tama na yun. Too much na yung 5K. Pero wala kasing perks. Parang lugi. Malapit ka lang. Imagine mo, ang dami-daming nasa platinum. Yun lang naman siguro maluwag yung platinum kumpara sa mga ibang sections. Pero, parang wala lang. Para lang siyang SVIP na nilagyan ng barricade. Mas okay pa yung SVIP kasi malapit Oo, sa sa mga kainan. Ganyan. Kami kailangan pa namin tumawid pa SVIP. Platinum nga kami. So, okay na Kailangan yun. pa umikot. Kailangan pa umikot. Lalabas ka ng... Para bang tayo doon, parang outsider tayo. Kaya No? nga Parang eh. feeling ko, bawal. Basta pinapahirapan yung platinum, hindi siya accessible sa mga food stalls. 5K per head guys ha. Hindi siya worth it. Naging worth it siya sa amin dahil nga sa SB19.
pwede naman kami pumunta dito anytime kahit walang aurora. Kasi kung napapansin nyo, nagpupunta kami ng Clark kapag may aurora. Pero hindi lang namin nabablog, nakakapunta pa rin naman kami dito. Lalo na pagpupunta ng Bataan. At saka lagi kami dito sa Pampanga kasi, di ba sa Manila walang masyadong mga park. Dito may park. Dumadayo pa kami dito sa may parade grounds. Gusto namin dito sa Clark eh. Kasi masarap yung mga pagkain, ganyan. Maraming mga papasyalan. Marami din ditong church. Dumadalaw-dalaw kami sa mga iba't ibang churches. Lalo yung mga luma na. Hindi na kami pupunta pero depende kung SB19 ulit. Marami pa namang ibang music festival. Nakakatuwa lang kasi nga, ito kasi malayo sa Manila. Gusto namin yung dumadayo. Teka, magdo-double time na kami. Naghihintay na yung kikitain ko sa SM Clark. Tatapusin ko na tong makeup namin and then see you guys later. Apakin ko na. Oo, apakin mo. Malalaki. Oo, malalaki. Naliligaw na ako dito. May ilang beses naman na tayo nakapunta dito pero naliligaw pa rin tayo. Sayang kasi yung in-extend namin. Nag-extend kami until 10 p.m. Ngayon, nandito kami sa labas nagtatagal. Hindi nakakasulit. Try namin mag-extend until 11. So, we're back dito sa hotel. Almost 8 na rin. 7:41. Nag-extend kami ng until 12. Pero naisip namin masyado ng late kapag 12 kami umalis sa madaling araw. Wala namang problema. Wala naman na curfew sa amin. Pero masyadong late. Uuwi pa kami sa Valenzuela. So, kakagaling lang namin from SM Clark. May minute kami na reader. Si Minter, lagi ko siyang mini-meet. Every Aurora din, di ba pangatlo ka ng Aurora to? 3 times ko na rin siya nakikita kasi nagkakataon na meron akong book na bagong release. Nag-meet kami para pirmahan ang kanyang book. This time, dalawa yung pinirmahan ko sa kanya. Yung isa daw para sa friend niya, yung isa para sa kanya. Shout out sa'yo, Minter. Kung nanonood ka man. Nag-picture kami doon sa may flowers. Include na lang dito ni Katkat, the editor, ang pictures namin. Actually, ito yung first meal of the day namin. Diba? Sobrang unhealthy ng aming lifestyle. Pumili kami ng dinner namin sa Mila, sa aming favorite go-to restaurant namin dito pag nasa Clark kami. Papakita ko sa inyo yung mga in-order namin. Ito, Paco Salad. Favorite ko to. Sisig. Tapos yun lang naman. Tapos 2 kanin. Tapos nag-order ng siomai sa Siomai House. Pero yun lang naman. Ito hindi ako masyadong magulay pero ito sobrang sarap. Napakasarap. Trinay na namin i-remake to pero iba pa rin talaga to. Ang sarap kasi nung suka. Dito kami kumakain na naman sa sahig dahil ayaw namin ma-stain ang sheets and everything. Tama na ang daldal. Kakain na muna kami. Nakakainis pala kanina. Sumakay kami ng tricycle kasi tricycle naman talaga yung sasakyan. Mahirap kasing tumawid pa SM Clark from dito. Malaki yung kalsada. Hindi kami marunong tumawid. Tapos yung tricycle driver, binody shame kami. Sabi sa amin, siksik, siksik. Mga ganun siya. May mga ganung tao talaga. Akala mo perfect ng body. Akala mo macho siya. Kasi mangot lang ako. Akala mo tatawa ako sa pambabody shame mo. May mababait naman talagang tricycle driver. Katulad nung kahapon, nasakyan namin. Ang bait niya. Masarap. Namiss ko to. Kahit sino walang deserving na ganunin. Unnecessary yung ganun. Nahimik siya, nakakaramdam ba siya? Gano'n, sumiismid ako, gumagano ako. Gusto ba niya, tig-isang di man kami ganun kalakihan. May mas malaki pa sa amin, na hindi rin dapat ginaganon. Siya lang yun. Kanina, mabait, 'di ba? Yung pauwi. Mabait siya, 'di ba? Okay lang yun, ganun talaga. Kain na muna kami. We're about to check out, mga 1 hour pa naman. Kaligo na ulit kami, bali 2 beses kami naligo ngayon. Then nag-ayos na rin kami, ito na yung mga gamit namin, naayos na namin. O, diba? Dumating kami dito, isang luggage na hand carry, tapos yan, maliit na bag. Lang yung dala namin. Tapos ngayon may extra ng ganito. Kasi bumili kami ng pasalubong sa Smuan. Meron pala akong gustong ipakita. Kasi diba kanina, nag-meet kami nung reader. Meron siyang binigay na gift sa akin. Ito siya. Tadaan! Ooh! Jar of Fate. Read me when happy, lonely, thankful, anxious, sad, angry, tempted. Wow! Ganda. So thoughtful. Thank you, Minter. Kuha ko ng isa. 1 Corinthians 9 verse 27. Chapter 9 verse 27. I discipline my body and keep under control. Hala, ang galing naman ito! Ang timely Timing na timing. Oh, self-discipline guards against temptation. Ooh!
Lord, magsasamgyup lang po kami. Thank you, Minter. Meron pa dito eh, may iba pang laman yung ano niya, paper bag. Ay! Tingnan ko yung iba. Para may stationery. Stationery yata yung tawag dito. Sticky note! Magagamit ko to. Nakakalimutan kong bumili kapag nandun na ako sa mga bookstore. Ganyan. Thank you, Minter. And then, ay, siya yung pangsulat dito. Last time na nakita kami, binigyan niya rin ako ng ganito. Ito yung letter niya. Ate Yel, thank you for visiting Pampanga again. It's really nice to see you po after 2 years. Hope you like this small gift. I love you po. Oh, thank you, Minter. Share ko na rin yung mga freebies from 18. Di kami nanghihingi. Gaya na sabi ko, nilalapitan nila kami. Tapos inaalok na lang. Low-key pa yung ate, freebie po. Ganun. Cute nila. Wait lang, papakita ko sa inyo. So, ito, pinagsama-sama na namin yung na-receive ko tsaka na-receive ni Katkat. So, ito, gustong-gusto ko to. Ito, SB Palooza 2026. Wow, cute! Para tuloy kami nasa Lollapalooza. May ganito. Tapos itong cute, diba? Lalaki yung nagbigay sa akin ito. Pablo! Alam nyo ba guys, ang dami na namin ganito. Tapos mapupuno na yung isang drawer ba yun? As in, iniipon namin yung mga freebies na ganito. Tapos pumulot si Katkat ng ganito. Saan to? Sa X-Bomb ba to? O sa SB19? SB19 yan. SB19. Tapos si Pablo ulit ng mga stickers. Ay, hindi. Pictures. Ang cute. Ako nakikurious talaga ako dito. Buksan nga natin. Curious ako dito kasi hindi ko binuksan kagabi. Wow! Uy, ang premium. Nakaka-premium yung freebie niya. Parang freebie niya to nung wakas at simula. Baka may natira. Kasi ayan may nakasulat dito. Nakikita nyo ba? SMDC Festival Grounds. Sino to? Stel. Si Stel ulit. Group photo. Pwede raw namin ibigay sa mga friends namin. Tapos, ayun, another ganito. Si Ken! Ay, pogi. Ay, papi na naman. Ay, papi. Lahat naman sila eh. Si Josh. Ito rin si din to. Si Daddy Josh. Tag-iisa sila. Okay. Kala ko isang set, isang member. Di ba ang cute? Hindi na namin masarado yung drawer na yon. Yun yung pinupuno namin. Ngayon, puno na. From mga previous concerts. Tapos, iniipon din namin yung mga mga wristband, VIP, na yung nilalagay dito sa braso. Ngayon, parang gusto kong bumili ng isang ganon, isang drawer na talaga na para doon. So, yun lang. Babalikan ko kayo kapag nandun na kami sa Jones Kitchen. Check out na kami. Ayun na, babay na. Back to reality. Ay. Parang dati sa itaas tayo ng higher floor, tapos dun sa isulok. Bye-bye. Grabe, naka-luggage na kung ganito. Tapos isang araw lang, pero parang di pa rin kaya. Sana walang additional charge kasi last time may additional charge kami, may stain. Pinapicturean ka na ba? Oo, pinapicturean ko na may stain talaga yung sheet Oo. natin. Okay, pamaya na ulit. Nakahiya na. Jones Kitchen po. Yes. Niluluto yan sa harapan mismo namin. Ngayon, doon na niluluto. Ewan ko kung bakit. Pero okay na rin. Masarap talaga. Lahat ng side dish dito walang tapo. Radish. Parang pinagsama-sama na nila. Ito sweet potato. Ito hindi ko alam. Ano to? Chives pala. Japchae. Salad nila. Sobrang Parang sarap na. cabbage. Sarap ng sauce. Steamed egg. Ito kimchi. Parang tofu. Tapos ito, kimchi na soup. Ito, niluto na nila doon. Hindi ko alam kung anong part to ng kasi set to eh. Layas na ako. Kapay puting pa. Kukunin natin. Naghahanap kami ng kahit na na mapapasalubong sa kapatid namin na nagbantay ng aso namin. Ano kaya?
tumawid ka. Sige, wala naman eh. Tingban na naman. Eh, patingban sila sa Sama na tayo para libre pa Ito ba tayo nun? Yung pumasok tayo? Alam ko dun yun banda eh. Ay, hindi, Parks Bakery yung pinasukan natin. Oo nga. May sing-sing mart po. So, ang bibilihin natin dito sa, ano pa to? Sing Sing Mart ay tortillas. Ang bibili namin dito yung mga hindi natin nakikita usually sa mga grocery stores na malapit sa atin. Hanap tayo. Doon tayo sa may snacks lang. Tapos pag ano, choco pie na gano'n. Bulldog. Para sa kanila, hindi kumakain masyado nito. Depende kung maraming cheese. Wala na eh. Dito yung iba. Saan? Pero mura lang. 40 lang. Eh, nakat may bago. Ano, may space? May bakante? Kubaw din ba yon? Time check, it's 2:20. Dito pa rin kami sa Dau Terminal. After namin kumain at nag-grocery sa Sing Sing Mart. Sing Sing Mart, nag-grab kami papunta dito sa bus terminal. Hindi namin in-expect na ma-stuck kami dito kasi pag sumasakay kami dito, sakay agad. Hindi, yung madali lang makasakay. Ngayon, punuan yung mga bus. Tapos yung mga bus na dumadating, standing. Baka ngayon lang kasi diba kakaanal. Oo, kasi may 4 na. Baka ngayon pa lang umuwi yung iba from bakasyon. No? Yung mga nakalib. Ang balak nga namin, sumakay na lang eh. Yung mga, di ba may mga bumababa para mag-CR, ganyan. Ang gagawin namin, sasalisi kami dun sa bus, tapos sasakay kami. Upo na lang kami dun sa mga bakante, pagkasakay ulit ng mga nag-CR. Wala na silang pwesto. Tapos magtutulog-tulugan na lang kami. Wala sila magawa. Okay lang naman kahit maya-maya pa. Pero ayoko naman mag-manifest na. Baka mamaya ma-manifest na, ganun ha. Pwede palang mamaya. Nabutan na tayo. Day, ano na tayo dito? Day 3. Loka.